Sadyang kay buti ng ating Panginoon, nagtatapat sa habang panahon. Maging sa kabila ng ating pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na laan. Katulad ng pagsinag ng gintong araw, patuloy siyang nagbibigay tanglaw. Kaya sa puso ko't damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ngang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Kaya, O Diyos, ika'y aking pupurihin, sa buong mundo'y aking aawitin. Dakila ang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ngang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon, katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bighati, tagumpay man ay naroon, daluyan ng pag-asa kung kailangan'y hinahon. Pag-ibig mo ngalay sa'kin noon hanggang ngayon, dakila ka, dakila ka, dakila ka, O Diyos. Darating ang oras, ibubuhos na langit ang mangkok sa lupa, punong-puno ng galing. Titindi ang sugat, pupula ang dagat, magmula sa iyo ay mamamatay lahat. Ang Diyos nagsasabi
na siya ay darating upang tayo'y kunin na sa langit magkarating. Mawawala ng hirap, lungkot ay mapapawi. Ang aking panalangin, tayong lahat ay magkauwi. Darating ang oras, ibubuhos ng langit ang mangkok sa lupa, punong-puno ng galit. Titindi ang init ng araw na walang katulad. Lahat ng nasa hula ay pawang matutupad. Ang Diyos nagsasabi na siya ay darating upang tayo'y kunin na sa langit magkarating. Mawawala ng hirap, lungkot ay mapapawi. Ang aking panalangin, tayong lahat ay magkauwi. Darating ang oras, ibubuhos ng langit ang mangkok sa lupa, punong-puno ng galit. Magdidilim ng sobra, kidlat-kulog ay maririnig, at ang lahat ng natitira'y lindol ay yayanig. Ang Diyos nagsasabi na siya ay darating upang tayo'y kunin na sa langit magkarating. Mawawala ng hirap, lungkot ay mapapawi. Ang aking panalangin, tayong lahat ay magkauwi. Ang Diyos nagsasabi na siya ay darating upang tayo'y kunin na sa langit magkarating. Mawawala ng hirap, lungkot ay mapapawi. Ang aking panalangin, tayong lahat ay magkauwi. Aking panalangin, tayong lahat ay magkauwi. Good morning po sa inyong lahat, sa amin pong mga masugid na taga-subaybay sa ating pong morning devotional sa Hope and Love Media Ministry. Kumusta po kayo? Ngayon po ay March 7, 2021 at kami po ay masaya na nag-aanyayo sa inyo. Nasamahan po kami sa isang oras ng sa himpapawid ng ating pong morning devotional. Kasama po natin ngayong umaga si Brother Joseph. Brother Joseph, good morning. Pwedeng bumati ka, kayo naka-mute. Good morning, Pastor. Good morning. Ayan, palagi ko'y napakaganda ng iyong gising, Brother Joseph. At ikaw ay masaya ngayong umaga. Okay? Of course, kasama din po natin ngayong umaga ang atin pong panauhin, si Pastor Ismael Cabason. Mamaya po ay akin siyang lubusang ipapakilala. Pero marahil pwedeng, Pastor, pwedeng bumati ka po sa ating mga viewers. Isang mapalad na at masayang umaga sa inyo pong lahat na minamahal na mga kaibigan.
Naway ang inyong pagsubaybay sa programang ito ay magdala sa atin ng mas malapit na relasyon sa ating Panginoon at sa ating kapwa. Amen. Salamat, Pastor. At mamaya po, lubusan nating makikilala si Pastor Cabazon. Sa atin pong pagpapatuloy, atin pong hilingan si Brother Joseph para po sa opening prayer at pagkatapos niya ay ang theme song natin, Only Jesus, at pagpapakilala ko kay Pastor Ismael at yung kanyang mensahe ngayong umaga na atin pong devotional. Brother Joseph. Let's pray po. Panginoon naming Diyos, kapangyarihan sa lahat, patuloy na tayo ang siyang maitaas sa umagang ito at kami ay nagpapasalamat sa bagong buhay, bagong hininga at bagong kalakasan na aming nararanasan. Kayo po ang siyang gumabay at ang banal na Espiritu ang sumaamin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Amen. For quite a long time, love I tried to find. I thought I'd see it in a movie or read it from a sweet love story. Often I heard love's mentioned in a song. It was just a hymn of love so blue. Love wasn't there, not even a clue. Only Jesus showed me what's true love. He gave his life on the shameful cross. After all I did to hurt him, his love is never fading. No one explains true love but him. When I got to know him, love was all I found. By his wounds I sensed love's glory. Through his eyes I saw his endless mercy. Love did forgive, though not even one deserves. He was nailed and hurt for all I did. Love was all there, Calvary proved it's true. Only Jesus showed me what's true love. He gave his life on that shameful cross. After all I did to hurt him, his love is never fading. No one explains true love but him. When I got to know him, love was all I found. By his wounds I sensed love's glory. Through his eyes I saw his endless mercy. Love did forgive, though not even one deserves. He was nailed and hurt for all I did. Love was all there, Calvary proved it's true. Only Jesus showed me what's true love. He gave his life on that shameful cross. After all I did to hurt him, his love is never fading. No one explains true love but him. My friend, if love you wanted to define, go to him and hear his calling. Surely there you'll find his grace outpouring. Don't turn away, for his love can't be replaced. Let him cool your heart, his love impart. Believe me, it's true, my lover loves you too. Only Jesus showed me what's true love. He gave his life on that shameful cross. After all I did to hurt him, his love is never fading. No one explains true love but
Sa pong karangalan at karapatan na ipakilala po ngayong umaga ang lingkod po ng Panginoon, si Pastor Ismael Cabazon. Siya po ay naglingkod sa Northern Luzon Mission bilang Executive Secretary. Siya po ay napakasiglang pastor. Subalit siya po ay tinawag sa Adventist University of the Philippines upang maging instructor po ng College of Theology. At ang totoo po niyan, siya po ay professor ng atin pong kasamang si Brother Joseph Pasamba. Sa pong karangalan na ipakilala sa inyo ang lingkod po ng Panginoon na magbabahagi ng kanyang salita, si Pastor Ismael Cabazon. Marami pong salamat, Pastor, sa pagkakataon at sa inyong imbitasyon na ako ay maging kabahagi ng inyong media ministry sa araw na ito. Isa pong karapatan na ako po ay makapaglingkod sa ating mga kaibigan na sumusubaybay sa programa ito. Ako ay natutuwa kay Joseph na aking estudyante. Amen. Sa programang ito at hindi lamang siya gumagawa sa pamamagitan ng pagdadalaw ng ating mga kaibigan at mga kapatiran, kundi ito ay isang contextual ministry para sa ating mga kaibigan na malayo po sa atin, lalo ngayon sa panahon ng pandemic. Amen. Ngayong umaga ay tatalakayin po natin ang isang napakagandang suheto na pinamagatang The Greatest Battle We Face. Ang isang battle, pagsagupa, isang dakilang pagsagupa na ating kinakaharap. Ano sa Tagalog yung battle, Pastor? Labanan po. Isang labanan. The greatest battle we face. Talagang kinukuha ko pa yung bakubularing Tagalog kasi Ilocano po ang inyong lingkod. Okay, ang dakilang labanan na ating kinakaharap. Sang-ayon po kay Charles Spurgeon, isa sa dakila at kilalang mga ngaral sa United States ng kanilang kapanahunan, ang sabi niya, the greatest enemy that we face is ourselves. My greatest enemy is me. Bakit kaya ang mga ngaral na ito ay kanyang sinabi na ang kanyang mahigpit na kalaban ay ang kanyang sarili? Pero bago tayo magpatuloy ay nais ko pong dalhin ang karanasan ng isang kapatid natin doon sa Pangasinan. Nadatnan po namin siya na nagpapalayas ng inalihan ng demonyo. Pinapalayas niya yung demonyo sa biktima. At ang sabi niya, lumayas ka, lumayas ka, lumayas ka. Ang kaaway ay tumatawa lamang. Pero dumating ang isang senior minister, sabi niya, bakit mo kasi siya pinapalaya ng iyong sariling kapangyarihan lamang? Why don't you mention the name of Jesus and the devil will come out from him? Tunay nga po nung sinabi na nagpapalayas sa kaaway, sabi niya, sa pangalan ni Jesus, umalis ka sa kanya. Pagkabanggit po sa pangalan ng ating Panginoong Yesus, ang kaaway ay lumayas sa taong kanyang inalihan. Nais ko pong dalhin ang napakagandang leksyon sa atin. Bagaman tayo ay humarap sa isang dakilang labanan, in the name of Jesus, we will have a victory. Amen? Sa pangalan po, sa magitan ng pangalan ng ating Panginoong Yesus, tayo po ay mayroong tagumpay at pagtatagumpay. Amen. Nais po nating basahin ang talata na ating gugugulin ngayong umaga.
Kung may post po natin yung text natin ngayong umaga, matatagpuan po ito sa 2 Timothy 2:19. But God's firm foundation stands, bearing this seal, the Lord knows those who are His. And let everyone who names the name of the Lord depart from iniquity. Depart from iniquity. Yung huling devotional po natin sa March 6, ay sabi po ay, no excuse for sin. Inutusan ng Panginoon yung babae na mangangalon niya. Sabi niya, go in sin no more. Pag inutos po ng Panginoon ang isang bagay, ay kaakibat dito ang kapangyarihan upang magawa po natin ang kanyang pinagutos. Go and sin no more. Sa atin pong sarili, ang ating pong sarili, ang pinakamahigpit po nating kaaway. We are battling the human nature that we have, the sinful nature that we have. Alam nyo, ang tao, dapat po natin makilala kung sino tayo. Sabi ni Socrates, know thyself. Sino po tayo? Sino po ang kalaban natin? Ang atin pong sarili. Bakit po tinawag na ang kaaway natin ay ating mga sarili, ay ating sarili? May kaaway tayo, ang demonyo, kaaway natin ang sanlibutan, mga masamang pitan, masamang gawain. Pero bakit sinabing my greatest enemy is me, ang self? Ang sarili natin, ang mahigpit nating kalaban. Sabi ni Pablo, we are sinful by nature. Kahit ayaw natin, nagagawa natin. Tayo po ay alipin sa kasalanan, alipin ng kasalanan. We are enslaved by the power of sin. Tayo po ay kinubkob at ginagapi ng kasalanan, ang kapangyarihan ng kasalanan. Kaya kahit ayaw nating gumawa ng kasalanan, nagagawa natin. We are sinful by nature. We are sinful by choice. We are sinful by actions. Tayo ay makasalanan sapagkat likas na po natin ang maging makasalanan. 51 po ng Psalms ay sinasabi sa atin na tayo ay pinaglihi ng ating magulang, ng ating nanay sa kasalanan. We are conceived in sin. Kaya yan po ang likas ng tao. Hindi mo na siya turuang gumawa ng kasalanan. Nasa kanyang likas na ang magkasala. By nature, by choice, pinili ng taong na bumagsak sa kasalanan. By action, makasalanan siya sa kanyang mga ginagawa, sa pag-iisip at kanyang mga behavior. Tayo po ay isang makasalanan. Para po tayo magtatagumpay? Napakaganda po. Ang sabi rito, there is a sure foundation. Mayroon po tayong isang pag-asa. Kahit sa kabila po ng kahinaan natin, mayroon po tayong pag-asang mabago. Mayroon po tayong pag-asang magtagumpay sa kapangyarihan ng kasalanan. Kaya si Pablo, sabi niya, I'm a slave of sin. Pero, ang sabi niya sa unang talata sa kanyang sulat, sa talatang Roma, sabi na 1:1, I'm now an apostle of Jesus Christ, a servant of Christ, a servant of righteousness. Kaya hindi po imposible kay Pablo, bagaman siya ay mahina, makasalanan, I'm the chief sinners, pero ang sabi niya, I'm now an apostle of Jesus, I'm a servant of Christ, and I am a servant of righteousness. Makasalanan po ang tao, pero nabanggit ko kanina, in the name of the Lord, we will have victory. Kaya ang sabi niya rito sa ating talata, lahat po ng tumatawag sa kanyang pangalan, dapat lumayo sa kasamaan. Anyone who names the name of the Lord will depart from iniquities.
May tatlo po akong dadaling susi sa inyo para tayo magtagumpay. Una, call in the name of the Lord. Para tayo magtagumpay sa pakikipagbaka sa atin pong sarili, sa masamang likas po natin, yung lumang pagkatao, makasalanang likas po natin, ang sabi ng banal na kasulatan, call the name of the Lord. Those who call the name of the Lord must depart from iniquity. Call, tumawag po tayo sa kanyang pangalan. May kapangyarihan po, there is power in the name of the Lord Jesus Christ. May kapangyarihan po ang pagtawag sa kanyang banal na pangalan. Alam po, yung mga lang tumawag sa kanya na may karamdaman, sila'y napagaling sa kanilang mga karamdaman. Ang mga taong tumawag sa ating Panginoong Hesus, katulad ni Bartimeus, ay bagaman siya'y bulag, siya'y nakakita. In the name of the Lord. Marami pong nangyayaring pagbabago sa buhay ng tao pag sila ay tatawag sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Sa katotohanan, sa Biblia sabi niya, sino mang tatanggap at tatawag sa pangalan ng ating Panginoong Hesus, siya'y pagkakaloban ng kapangyarihan to live as children of God. Sila ay pinagkalooban ng kapangyarihan na mamuhay bilang mga anak ng Diyos. Sa Acts 4:12, pag sabi niya rito, whosoever calls the name of the Lord will be saved. Siya natatawag sa pangalan ni Jesus ay mayroong kaligtasan. Mga minamahal na mga kaibigan, mga kapatid, kung mayroon tayong mga pasalin sa buhay, kung mayroon tayong problema sa buhay, tayo ba ay tumatawag sa ating Panginoon? Sino po ang tinatawagan natin pag may problema tayo? The Bible is telling, call in the name of the Lord. The Lord knows His people. The Lord hears His people. Kaya tatawag lang po tayo sa Kanya at siya'y nakahandang makinig at tugunin ang ating mga pangailangan. Pangalawa po ay yielding to Jesus. Tayo po ay pasakop sa bawat araw. Sa Step to Christ po, maganda po ang pagkasabi dito sa ating devotional. Sabi niya na the whole heart must be yielded to God. Ang buong puso natin ay ipasakop po natin sa ating Panginoon. Marami ang hindi nagtatagumpay kasi hindi buo na nagpapasakop sa Panginoon. Mahirap po yung hindi buo, katulad po sa pag-iibigan, hope in love. Pagkalahati lang po ang pagmamahal ng isang lalaki sa isang babae, sa kanyang minamahal. Half-hearted lang po ay hindi po maganda. Lahat ng bagay na hindi buo ay hindi maganda. Sabi nito, dapat the whole heart must be yielded to God. Otherwise, sabi niya, there will never be an experience wherein an individual can be transformed. Malibang buong puso po nating ipinapasakop ang ating mga sarili sa ating Panginoon. Sabi ni Pablo, O wretched man that I am, kaaba akong tao, sabi niya, how can I get out from this bondage of sin? Yung gusto kong gawin na mabuti, hindi ko nagagawa. Yung masama na ayaw kong gawin, siya akong nagagawa. Sabi niya, I am wretched man that I am. Mayroon para panahon ba sa ating buhay, mga minamahal na kapatid, na tayo ay nakikipagbaka, na ayaw nating magalit, ayaw nating mayabang, ayaw nating gagawa ng mga bagay-bagay na yan, pero nasusumpungan nating nagagawa natin. Yung gusto nating gawin, na kalooban ng Diyos, hindi natin nagagawa. Minsan nadi-discourage tayo, nahihiya tayo. Pero ang mabuting balita, ang sabi ng banal na kasulatan, those who call in the name of the Lord, those who yield themselves wholly to God, wholehearted, change will be
their experience. Kaya sabi ni Pablo, I thank God through Jesus Christ who delivered me from the power of sin. Kaya napakaganda ang Romans pagpapag-aralan natin. Alipin ng kasalanan ang tao. Pero pag tayo ay nagpasakop kay Kristo, tayo ay magtatagumpay mula sa pagkaalipin sa kasalanan. Kaya binabanggit ni Pablo, sin has no more dominion over you. Hindi na tayo sinasakop at ginagapi ng kasalanan sapagkat si Kristo na ating Panginoon ay nagtagumpay sa kapangyarihan ng kasalanan at sino mang magpapasakop sa Kanya ay makakaranas din ng pagtatagumpay sa kasalanan kagaya niya. Kaya napakalaga mga minamahal na mga kaibigan na sa araw-araw ay una gawin po natin na ipasakop natin ang ating mga sarili sa Panginoon. Hindi natin kayang gapiin ang nature natin na makasalanan. Pero pag tayo ay nagpasakop sa ating Panginoong Hesus, magagawa natin ang kanyang banal na kalooban at tayo magtatagumpay sapagkat siya ay ating tagapagtanggol at tagapagbigay ng lakas para tayo magtagumpay. Amen. Pangatlo po, ang utos ng Panginoon ay depart from iniquities. Nais ko pong basahin ang huli dito, sabi niya, and giving ourselves to God, we must give up all that would separate from Him. We must give up all that will separate from Him. Marami ang mga taong bumabagsak sa kasalanan sapagkat sila hindi lumalayo sa mga bitag ng kaaway. Lumalapit sila sa bitag ng kaaway. Dumadaan sila sa bitag ng kaaway. Nakaka-relate po ako rito kasi minsan ay inaya ko nung na-district pastor pa ako sa Pangasinan ng Manghuli Pastor Estrada ng USA. Ang ginawa nila, bakit sila may mga dalang pala sa roll, sabi ko, bareta, yung pala maghuhukay sila. O kaya nila, maraming hukay yan. Pagkatapos, yung hukay, lalagyan nila ng parang mga damo, mga maliliit na sanga. Kasi ang akala ng USA, hindi yon butas, kaya dadaan siya ron at yung USA ay nabibitag doon sa kanilang mga butas na ginawa na may nilagyan nila ng dahon. Kaya ang taong nagpapasakop sa Panginoon, ang taong tumatawag sa Panginoon, ang sabi rito sa banal na kasulatan, dapat lumalayo sa bitag ng kaaway. Lumalayo ka, halimbawa manginginom ka dati pero pag lalapit ka sa tindahan at bibili ka uli ng inumin, talagang hindi ka magtatagumpay. Pag ang itang tao ay mahina sa opposite sex at lalapit siya doon sa kabaret, bitag po ng kaaway. Dumadako po tayo sa ground ng enemy. Kaya ang sabi rito, anyone who calls in the name of the Lord must depart from those places wherein we will be entangled. Kaya ang 2 Timothy chapter 2 ay nagsisimula yan sa pakikipagbaka. Tayo ay tunay na sundalo ng ating Panginoong Hesus. Sabi niya, we are soldiers involved in war. Ang sundalo rito, ang sabi niya rito, ay he must please his master. Kaya katulad po tayo na nakikipagbaka sa ating sarili, dapat po nating mapagtagumpayan ang kasalanan, ang kasamaan sa magitan ng pagtawag natin sa Panginoong Hesus, pagpapasakop ng lubusan ng ating buong puso, ang ating mga sarili, ang ating mga layunin, ang ating mga kalooban, ang ating lahat ay ipasakop sa Panginoon. At kung gagawin po natin yan,
kasama ang pag-alis po natin, ang paglayo sa lugar na kung saan naman yan ay mga ground ng kaaway, ipagkakaloob po sa atin ng Panginoon ang kanyang pagliligtas at tagumpay. Ngayong umaga, nais ko pong idiin ang pabalitang ito. Maroon po tayong pag-asa na magtagumpay mula sa kapangyarihan ng kasalanan sapagkat si Kristo ang magkakaloob ng tagumpay sa bawat isa sa atin. Amen. Napakaganda po ng pagkatalakay ni Pastor Cabason sa atin pong devotional ngayong umaga. Halos bawat aspeto ay kanya na pong tinalakay at talaga pong punong-puno at marami po tayong natutunan. Ngayon po umaga, dadako tayo sa ating mga refleksyon. Una muna ay dito po sa aming mga kasama at kayo din po na aming mga viewers ay sana po kayo din ay mag-comment at magbigay din po ng reflection. Brother Joseph, ano ang sa tingin mo sa atin pong devotional ngayong umaga? The greatest battle we face. Kompleto yung kay Pastor eh. Talaga nga, pag sundalo talaga, dapat lagi nasa laban. Amen. Ibig sabihin ay, pag tayo pala ay sundalo ng ating Panginoon, na pag tayo sundalo ng ating Panginoon, dapat grounded tayo ng yung kapangyarihan ng ating Panginoon. Hindi tayo doon sa kabila. Kasi nakikipaglaban pala tayo, Pastor Nito. Yes. Ako minsan, mahilig ako manood ng movie, talagang labanan talaga. Boom, boom, boom. Parang barilan talaga, no? Pag nanonood ako ng mga movie, ng mga USA, yung mga palabas nila. Ito palang laban na ito, ito pala yung tunay na reality ng ating buhay na kailangan pala nating isabit ng ating sarili sa ating Panginoon para maging sundalo niya tayo. At tayo ay hindi tayo mapahamak. Yung sa magitan, ang bala natin ay ang banal na espiritu, ano po? Ang banal na espiritu pa po pala ang ating bala upang tayo ay hindi mabaril ng kaaway sa magitan ng kanyang, may espiritu din siyang hindi maganda eh. At ang God is offer. Ino-offer niya ang langit para sa kanyang mga alagad. At hindi lang sa kanyang mga alagad, kundi doon sa mga naghahanap sa kanya. Yung mga tayo talaga po ay punong-puno talaga tayo ng makasalanan. Kahit sabi nga ni Pastor kanina, na kahit hindi tayo mag-isip ng masama, ay talagang gagawa tayo ng automatic talagang makasalanan ng ating mga sarili. Yan, ang ating likas. Maliban lang na papasukin pala talaga natin yung ating Panginoong Hesus upang mapagtagumpayan po natin ang lahat ng mga pagsubok sa mundong ito. Ay lang po. Ayan, salamat Brother Joseph sa napakaganda mong reflection. Sa akin po ay iniisip ko nga para ako'y wala nang idadagdag doon sa binahagi ni Pastor. Binanggit niya yung pasimula, anong kalagayan natin. Katapos, ito yung pag-asa, binigyan pa tayo niya ng 1, 2, 3 step. So, maaaring kunti na lamang po ang reflection ko. Talaga pong ang dakilang kalaban po natin ay hindi po ibang tao, kundi ang atin pong sarili. Sapagkat ang sarili po natin ay nagiging makapangyarihan. Pag ginusto natin ito, bagaman ayaw ng Diyos, ay malimit ang atin pong sariling kagustuhan ang nasusunod. At ito nga po ay talagang dahilan sa tayo ay makasalanan. At kahapon nga binanggit din ni Pastor yung ating devotional na yung excuse, malimit ini-excuse natin na dahil tao tayo, makasalanan lang tayo, ay kaya po natin nagagawa. Pero mga kapatid, mga kaibigan, talagang ang kailangan po natin dito ay pagsuko. Kailangang complete or total surrender sa Panginoon. Na kailangang mabaptize tayo hindi lang sa tubig, kundi tayo po ay mabaptize sa pamagitan po ng Holy Spirit para yung pong ating carnal, yung ating pagiging laman ay hindi na po ito muling mabuhay, kundi ang mabuhay na po sa atin
ay ang ating Panginoon. At sa pamagitan nga po ng Banal na Espiritu, magtatagumpay tayo kasi the moment na tayo po ay lumayo sa Panginoon, magkakasala po tayong tiyak. Kaya atin pong isuko, ang sabi nga sa Romans, kailangan mamatay yung old self at mabuhay na dapat yung new self. Kaya yun po, at napakatindi pong struggle ito mga kapatid. It's easy to say, but it's really hard to do kung hindi po tayo nagpapasakop sa Panginoon. Nais po nating ibalik kay Pastor Ismael Cabazon para po sa kanya pang mga conclusion sa atin pong devotional. Ang devotional po natin ay nagdidiin sa atin na in the name of Jesus, we will have a victory. Amen. Makapangyarihan po ang pangalan ng Panginoong Hesus. Kaya dinidiin ko po sa inyo kung anumang hamon natin, anumang problema, anumang pasanin natin, call in the name of Jesus and something miraculous will happen. Kalawa po, dapat naman kasama ang ating sarili, makasalanan. Katulad po ng posporo yan. Makasalanan, isang ganun mo lang, nag-spark yan. Pero pag ibabad mo sa tubig yan, kahit anong kaskas ng kaskas, hindi nasisindi yan. Kaya ganyan din po, makasalanan ng tao, pero pag tayo'y filled with the Holy Spirit, yung lumang pagkatao natin ay ginagapi ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Amen. Kaya, daily submission to God, to Jesus Christ, call upon His name, and ask the baptism and filling of the Holy Spirit sa bawat araw. Diyan po tayo makakaranas ng pagtatagumpay sa kasamaan at sa kapangyarihan ng kasalanan. Amen. Talaga pong yung conclusion ay talagang ipinako na po ni Pastor Cabazon at palagay ko po tayong lahat ay nakinabang sa atin pong devotional. Ngayon po, panahon naman upang kayo'y aming batiin at basahin po ang inyong mga reflection at ganoon na rin po ang inyong mga prayer request. So, bago pong lahat, Brother Joseph, binabati natin lahat po ng ating mga viewers kasi yung iba po hindi na nagko-comment, iba ay nagla-like lang, nag-heart lang at watch mode. Good morning po sa inyong lahat. At narito po si Noemi Fadalian. Sabi po niya, good morning to everyone. Sa song pa lang na pauwi na sa langit ay bless na bless ako. Okay, salamat Noemi Padalyan. Mula naman kay Sister Imelda Abugan, totoo po Pastor, nasa sarili natin ang una nating kaaway. Subalit sa tulong ng Panginoon, patuloy tayong lumapit sa Kanya, ilapit ang ating sarili at ipasakop sa ating Panginoon, tayo ay magtatagumpay. Yan, totoo yan, Sister Imelda. Napakaganda ng iyong ibinahaging reflection. Ayan. Mula naman kay Sister Dory Cumbaliser, salamat po sa magandang message, Pastor. Tunay po na batid ng ating Panginoon ang nilalaman ng ating puso na nais natin na maging mabago. Ngunit di natin kayang labanan ang ating sarili kung wala ang Holy Spirit at pagtatalaga ng ating sarili na siya ang mamuhay sa atin. Di talaga natin kaya dahil mahina tayo. Yan. So, salamat Sister Dory. At totoo yun, talaga pong ang kalakasan natin ay nasa Panginoon. Nagbabalik po si Ma'am Noemi Fadalian. At dito yata ang English na ito. Sabi niya, in order to win in this battle, we need to surrender everything to Jesus. Our decision, choices, plans. Total surrender without any reservation. Our mind must be under His control. Amen. There is really power in the name of the Lord. May the message of today will serve as a weapon to resist the temptations and power to choose what is right and pleasing to God. James 4:7. Submit yourself
therefore to God, resist the devil, and he will flee from you. Draw nigh to God, and he will draw nigh to you. Aba, napakaganda po, Ma'am Noemi, ng iyong share at may Bible text pa. James 4 verse 7. Thank you very much. Napakaganda ng iyong ibinahaging iyon. Mula naman, nagbabalik Sister Imelda, sabi, Amen. Salamat po, Pastor, sa pabalitang inihatid nyo ngayong umaga na magiging gabay natin sa ating pamumuhay. Salamat din po, Sister Imelda. Mula naman kay Ma'am Jane Gandesa, please pray po, Pastor, na mapatawad ko ang 2 tao na kagawa ng kamalian sa akin. Nahihirapan po ako tanggapin. Pinauubaya. Marahil may karugtong po ito. O very personal itong request ni Ma'am Gandesa. Sana po, ipatake note natin kay Pastor Cabason kasi siya po ang magpipray mamaya. Si Ma'am Jane, na sana po mapatawad daw niya ang 2 tao na nagkagawa ng kamalian sa kanya. Napakahirap nga po at hindi natin kayang magpatawad sa ating sarili lamang. Mula kay Ma'am Saida, Jenny De Leon Wang, good morning Ma'am, kumusta kayo dyan? Sabi, salamat po sa napakaliwanag na devotional na maging baon natin sa paglalakbay, sa paglakad bilang Kristiyano till Jesus comes. Thank you very much, Ma'am Saida. Hope ikaw ay ayos na dyan sa iyong lugar, sa Laguna. Mula naman kay Emma Orozco, yes po, Pastor. Sobrang na-bless po ako at ang aking family. Maraming salamat po. You're welcome, Sister Emma. Okay? Meron pa ba tayo ng mga reflection? Yan, parang matipid ngayon ang ating mga viewers pero may humabol, Brother Joseph, sa bandang baba. Yan, si Maria Loida Maghirang, ikaw ang may hawak nitong aking buhay. At may text po siyang ibinahagi, Santiago 1:2 hanggang 4. Napakaganda po niyan. Ikaw ang may hawak nitong aking buhay. Naalala ko tuloy yung awit, my life is in your hand. Ayan. Salamat, Ma'am Maria Loida Maghirang. At si Sister Dory, nagbabalik po ang sabi, pakisama po sa prayer si Joshua Kumbaliser at Gabriel Bagong Binyagan, nahihilig sa games. Siya nga po, ito ang challenge ngayon ng mga kabataan. Yung self, yung sarili ay kalaban talaga. Ang gusto ng Panginoon magbasa ng Bible ay ang maraming sa kabataan nahihilig sa games, sa cellphone. At patuloy din po ang request ng prayer kay Herminia Sol na naway pagalingin siya. So, panalangin po namin, Ate Dory, itong si Joshua at si Gabriel, nahihilig sa games, at si Ma'am Herminia Sol, na sana'y pagalingin na po siya sa kanya pong karamdaman. Okay, Brother Joseph, baka meron kayong gustong batiin. Yan din si Pastor Ismael, baka meron kayong gustong batiin o kayo prayer request na isama po natin sa dalangin ngayong umaga. Request ko, Pastor, ayo ating kalusugan at tuloy-tuloy lang tayo sa paglilingkod sa ating Panginoon. Ayan, salamat. At dito naman sa iyo, Pastor, pag-pray yes po po natin ang magaganap sa March 15 na week of prayer, isang linggong panalangin. Panalangin. Okay, sige po, isasama po yan sa panalangin. At binabati ko lang po si Pastor Bong Atilano Paildog. Ito'y aking pinsan. Kumusta kayo dyan ni Lisel, ang inyong mga anak, dyan sa inyong distrito sa Lopez. Salamat sa inyong panonood. At ganoon din, may prayer request pa rin si Ma'am Noemi Padalyan. Sabi niya, I please pray po kay Brother Maximino Permalino. Balik muna natin, Brother Joseph, yun. Ayan. Maximino Permalino with throat cancer. Okay, at yon, ibalik natin si Marilyn Flores Apok. Nakikiramay po kami kay Ma'am Marilyn Flores Apok. Please pray po ang travel ni Joy
from Saudi to Philippines at sana ay makaabot siya sa huling sandali ng kanyang papa. Yan nga po, kami ay nakikiramay sa inyong pong pagdalamhati dyan po sa Calapan, Oriental Mindoro. At binabanggit na rin po natin ang Hope and Love Media Ministry ay patuloy po nakikiramay sa mga naulila po ni Pastor Daniel Kapilitan. Yan, isa pong theology student, nag-graduating po, balit siya po ay nasawi dahil po sa vehicular accident. Okay? At yung isa pa, si Lorena Bautista, sabi, ang ganda po pala ng program na ito. First time ko po nakapakinig, ay na-bless po ako. Sana ay magtuloy-tuloy pa po ang inyong programa. Salamat, Ma'am Lorena. Kapatid ko yan, Pastor. Ito. Bakit kaya, iwan ko kung bakit na, hindi ko naman sinabing mag-isasalita ako dito. Bakit kaya Naka-join. kaya nagulat ako eh. Kapatid ko yan. Malakas, Pastor, ang kanyang radar. Malakas ang radar. Marahil po ay nabahagian siya ng link ng ating mga viewers o kaya kami. Salamat, Ma'am Lorena Bautista. Yes po, araw-araw po tayo merong morning devotional. At salamat po, first time ko yung nakapakinig at inyo po agad itong na-appreciate at na-bless kayo. At sana po Galing pa, Pastor. Apo. Sige, Pastor. Lorena, yung kausapin ko lang yung kapatid ko. Sige po. Magbabati lang ko. Apo. Okay, Lorena, talagang natuwa ako kasi hindi ko naman alam na magiging isa ka sa mga viewers. Pero sana pagpatuloy ninyo, mag-invite ka pa ng yung mga kamag-anak natin diyan, mga kaibigan, para mas marami tayong sasalok ng pagpapala mula sa Panginoon sa pamamagitan ng media ministry nito ng Hope and Love. Ayan, salamat po. So, Pastor Cabason, ang kailangan po ay lagi ka na naming i-invite dito. Ayan. Kasi, Welcome. kasi yung inyo pong kapatid at maaring sa susunod ay di buong pamilya, buong angkan, mga kaibigan ay magjo-join. Ano po? So, Ma'am Lorena, thank you for watching. Paki-follow lang po yung, kung gusto niyo po yung Hope and Love na Facebook page o kaya yung Central Quezon 2 District Facebook page. Pareha pong dito po natin nila-live ang programa po ng Hope and Love. Kaya sana po i-like nyo lang, follow and then i-share nyo po para maabot din po ang iba. So, nice meeting nyo po dito sa ating broadcast. Kayo pala ay kapatid ni Pastor Ismael. Okay? So, Pastor, kung gusto naman nila ng replay, punta po sila sa YouTube ni Pastor Juby Estrada. Ayan. Mas mabilis po doon. Yung pong, opo, may YouTube po tayo, yung aking Jubilee, yung Jubilee Estrada. Ayan. Lahat po ng ating broadcast na ito, doon po natin inilalagay at inyo pong maipapanood. Replay na po doon. Okay? Sige po, dumarami pa ang ating mga dito. Si Sister Adelaida Malibiran, ito ay nasa Australia. Ang sabi, pasalamat ko po sa Panginoon sa pagdalaw ni Pastor Panaglima sa SDA Church ng Sabang, Puerto Galera. Thanks po. Pasasalamat ito ni Sister Adelaida sapagkat pala si Pastor Wally Panaglima ay dumalaw po sa Sabang. Ito po yung aking naging distrito. Naglingkod din po ako dyan sa Puerto Galera at yung pala'y dumalaw si Pastor Panaglima sa church doon. Yes po, ating isama sa pasasalamat na yan. At yung pong Puerto Galera ay pinangangaralan po ito si Pastor Ryan Corpus at si Brother Daniel Villasor. Ayan, yan po yung mga ating manggagawa dyan. Si Pastor Raymond Pamarin at si Pastor Edgardo Bala. Yan ang mga workforce po dyan sa distriktong yan ng North Oriental Mindoro District. Maging successful po ang pangangaral dyan. Si Ma'am Pearl de la Torre para sa Japan. Ohayo gozaimasu. Ma'am Pearl, good morning. Mga bati sa atin. Okay? Halos po. Yan, salamat Ma'am Pearl at sabi I share done. Yan, salamat po at
na i-share nyo na. So hopefully po nakuha ni Pastor Cabason ang ating mga prayer requests, mga thanksgiving, sapagkat isasama po. Akin lang pong isama din sa panalangin, Pastor, yung week of prayer nga po ng mga kabataan, at ito po kaugnay dito ay ang Global Youth Day, GYD. Yan po ay sa March 20 at yun namang March 14 to 20, yun po ay prayer, week of prayer ng atin pong mga kabataan. Sana'y maging matagumpay po at ipanasama din po sa panalangin ang mga bago nating mga binyagan, mga kapatid, sa pananampalataya. Okay? So, palagay ko po, handa na tayo, Brother Joseph, sa panalangin. Atin pong ihanda ang ating mga sarili, saan man po tayo naroon ngayon, ano man ating ginagawa, atin pong ito ng ating isipan sa panalangin sa pangunguna po ni Pastor Ismael Cabason. Tayo po ay manalangin. Mapagpala po namin Diyos, kayo po ang aming Ama na nasa langit. Kayo po ang aming pong kanlungan sa lahat ng panahon ng aming buhay. Marami pong salamat sa inyong dakilang pag-ibig, sa pag-aanyaya sa amin na kami lalapit lagi sa inyo, sapagkat kami po ay inyong kilala, sapagkat kami po ay inyong diringgin. Panginoon, sa oras na ito, sa mangitan ng makapangyarihang pangalan ng inyong anak na si Jesus, amin pong itinataas ang mga kapatiran at mga kaibigan. Si Ma'am Gandesa, kayo po ang Panginoon na nagkakaloob ng espiritu ng kapakumbabaan at pagpapatawad. Panginoon, tulungan siya sangayon sa kanyang kahilingan na mapatawad po ang dalawang tao na gumawa po sa kanya ng hindi kanais-nais. Naway pagkalooban siya ng espiritu ng langit, na maunawaan niya, Panginoon, ang kalagayan ng tao na siya ay nakikipagbaka sa kanyang sarili. Tuloy sana siyang magpatawad kagaya ng aming Panginoong Hesus. Ang magkapatid na si Joshua at Gabriel, hiniling ko po na bigyan sila ng tagumpay. Maraming panahon ang nagugugol sa internet, pero nais ko pong ipagkaloob nyo sa kanila ang kasiyahan na gugugulin ang mas maraming panahon na pag-aralan ang inyong banal na salita at mga bagay-bagay na may pakinabang sa kanilang buhay bilang isang Kristiyano. Si Ma'am Solo, sa kanyang kahilingan, siya gumaling sa kanyang karamdaman, Panginoon. Kung paano niyo hinipo ang mga taong lumapit sa inyo at sila nakaranas ng kagalingan, pagkaloob din po sa kanya, Panginoon. Ang week of prayer na mangyayari sa EUP sa March 15. Week of prayer na mangyayari sa nagaganapin ng mga kabataan sa buong mundo, Panginoon. Nawa itong mga week of prayer na ito ay panahon na mas malalim po namin na maunawaan ang inyong banal na salita at ang inyong kalooban, at lalalim po ang aming pong pagkakilala sa inyo at iinit ang aming paglilingkod at pag-ibig sa inyo, Panginoon. Nalalapit din po namin si Ma'am Maximum Permelino na may kapansanan po, karamdaman sa kanyang throat. Siya po ay nakakaranas ng throat cancer. Pagkaloob po sa kanyang kagalingan, Panginoon, naway ang inyong habag ay patuloy po niyang maranasan. Si Sister Chermaline na nagpaplanong uuwi mula sa Saudi upang kanyang makita naman ang labi ng kanyang
minamahal, Panginoon. Naway ipagkaloob sa Kanya ang matagumpay na paglalakbay at tamang panahon na makarating upang masilayan niya po ang Kanyang mahal na Ama. Ganon din po ang pagdadalamhati ng pamilya nila, Panginoon. Naway pagkaloob sa kanila ang kaaliwan mula sa pagministro ng banal na Espiritu sa kanilang buhay. Ganon din po ang pamilya na nangungulila ngayon ni Pastor Daniel Kapilitan. Naway makaranas din sila, Panginoon, at madama nila na iyong kamay ay malapit po sa kanila. Ang mga kapatiran at mga kaibigan na nagtataas po ng kanilang pasasalamat sa mga bagay-bagay na inyo pong ginawa sa kanilang buhay, Panginoon. Tanggapin po ang kanilang pagpapasalamat. At kung mayroon pang mga hindi nabanggit na mga kahilingan ng mga kapatid po namin at mga kaibigan namin na sumusubaybay sa programang ito, Panginoon, hawakan ang kanilang kamay, ipuin sila, alalayan sila, palakasin sila, ipagkaloob sa kanila ang tagumpay, lalong higit, Panginoon, sa pagtatagumpay mula sa masamang pita ng laman at sa araw-araw sila'y nagpapasakop sa inyo at mamumuhay ng kalugod-lugod po sa inyong banal na harapan. Panginoon, iniklaim po namin ang inyong pangako that in the name of your Son, Jesus Christ, we will have the victory, we will have hope, we will have joy, peace, love, and most especially, salvation of our souls. I pray, Lord, that you will continue this ministry, media ministry of hope and love. May this continue to be the channel of blessings to many homes, many friends that are always waiting for this very special hour wherein they will be connected to you, Lord. Thank you so much for answering our prayer. In Jesus' name we pray. Amen. Ayan. Sa ngalan po ng Hope and Love, kami po ay nagpapasalamat kay Pastor Ismael Cabason sa inyo pong pagpapaunlak sa paanyaya na for the first time po sa programang ito ay naging speaker po kayo at kagaya na aking sinabi kanina, hindi po sana ito ang una at huli kundi kung maaari nga po Pastor maging regular kayo na aming speaker dito. Bagaman po alam namin na napaka-busy ninyo dahil sa inyong uri ng inyong gawain bilang instructor, professor po dyan sa AUP at of course gumagawa din kayo ng inyong dissertation paper. Dalangin po namin ang inyong tagumpay at marami pa po ang mga kabataang pastor na inyong mahubog at maihanda po paglabas nila ng AUP magiging mga successful, effective po na manggagawang pastor ng ating Panginoon. Si Brother Joseph, baka meron kang para ikay magkaroon ng mataas na grade sa iyong instructor. Yan. Ito pong aking pastor na aking professor ay napakabuting professor. At ako'y nagpapasalamat. Si pastor ay in-invite ko siya. Hindi po siya tumanggi. Ibig sabihin ay talaga ng mga binigyan niya na talaga ng time. Ako'y natutuwa, pastor. Hindi ko ma-express pero masaya. Ay, Pastor. Yes po. Ito pa lang si Joseph ay IFE 5 na. Po. Kaya kung maaari, Pastor, kung may church board meetings ka, ilang panahon ay invite mo siya para masaksihan niya kung paano pinapatakbo ang church board meetings para pag siya paghawak na ng church, he knows the in and out of how to chair the meeting. Yes po. Nagagalak ako sa mga ministry niya, sa mga nababinyagan dyan, pero mayroon pa rin mga aspeto na dapat nilang matutuhan para pag lalabas na talaga sila at magiging district pastor na church pastor, alam na nila ang kanilang ginagawa. Yes po. Yes po, Pastor.
At paintulutan nyo rin, Pastor, sa church niya ay mayroong monthly dyan na monitoring ng membership para they will become pastors. Alam nila kung tumataas yung bilang ng kaanib ng dumadalo at mga giving units ng ating mga kapatid sa iglesia. That is part of their church management. Yes, So, Pastor. bilang status ko. Ganun na lang, walang alam na kung walang nangyayari. Opo. Paano papasiglahin ang gawain sa loob ng iglesia. Yes, Pastor. Pastor, thank you for the privilege. Sabihin nyo lang kung kailan at Yes, tayo mag-end doon. Lalo Amen. na pag umaga ng Sabado, ganyan. Opo. Para Sabado ako or ang Sunday. Sunday. Wag lang Friday, siguro Monday at Pag lang umaga ng kasi alas 7 kasi ang klase ko sa umaga may lahat klase. ng araw. Okay, so sa amin po mga viewers, thank you very much po at kami po umaasa muli bukas ng umaga alas 6 po ay magkakasama muli tayo at ating patuloy na tanggapin at kainin po ang salita ng Panginoon sapagkat ito po ang ating pagkain sa araw-araw. Sa ngalan po ng Hope and Love, sa ngalan ni Brother Joseph, pansamantala po muna tayong nagpapaalam. Pagpalain po tayo ng Panginoon. God bless sa atin pong lahat. For quite a long time, love, I tried to find. I thought I'd see it in a movie or read it from a sweet love story. Often I heard love's mentioned in a song. It was just a hymn of love so blue. Love wasn't there, not even a clue. Only Jesus showed me what's true love. He gave his life on that shameful cross. After all I did to hurt him, his love is never fading. No one explains true love but him. When I
No